At saka meron pa akong sasabihin sa iyo, kayong magagalit ha. Oo. Mayor ha, para ko sa inyo, gusto ko po kayo mag-asawa. Ay ko, wala pong giron to. Wala pong po yung sasabi ko. Para kung tapos yung interview, yung asawa naman Ay, ninyo. bawal po yun. Bawal. Iba, ganun po kayo sa inyo eh. Marami pong magaling sa Pasig. Ay, naku. Ayaw na po namin kayong balikan. So dito mapapanood natin sa video ito, itong si Tatang, kinukumbinsi niya itong si Mayor Vico na mag-asawa na para naman may magtuloy ng kanyang pangalan sa politika. Pero ayaw ni Mayor Vico kasi ayaw niya nga ng political dynasty, which is dati pa naman na sinasabi ni Mayor Vico na ayaw niya sa political dynasty. Di ba? Anti-corruption itong si Mayor Vico. At ako personally, ngayong darating na eleksyon, wala akong ibang napupusuan talaga na iboto. Si Raffy Tulfo, di ba? Hindi naman siya, hindi pa naman tapos ang kanyang termino. So, tanging siya lamang yung kandidato ngayon na gustong-gusto kong iboto pero hindi pa nga tapos ang kanyang termino. Inaantay ko na lang na tumakbo itong si Mayor Vico bilang presidente o kahit senador. No? At talagang dito talaga, buo talaga ang suporta ko kay Mayor Vico kasi nakita ko kung gaano kaganda ang kanyang pamumuno dito sa Pasig City. Kasi dito ako nakatira. Tamo ngayong eleksyon ngayong papalapit na yung eleksyon, yung mga kalaban ni Mayor Vico, kabi-kabila yung mga ads sa Facebook, kabi-kabila yung mga tarpaulin sa buong paligid talaga ng Pasig. Pero alam nyo kung ano yung nakakatuwa dito. Ni isang tarpaulin, wala kang makikita na meron si Mayor Vico. Ni isa. Sa barangay namin, wala akong makitang tarpaulin ni Mayor Vico. Even yung ate ko nagtataka bakit daw walang tarpaulin si Mayor Vico. At kahit sa Facebook, wala siyang ads. Walang ads ni isa si Mayor Vico. Pero yung mga kalaban niya sa pagka-mayor, ang dami kong nakikita. So, napaisip ako, malamang milyones ang ginagastos ng mga to. Diba, magmula sa bayad sa mga direktor, sa mga artista na nandun, tapos sa pag-sponsor ng ads sa Facebook, malaki ang binabayaran nila. So, ibig sabihin nito, talagang seryoso itong si Mayor Vico. Talagang buo at tapat yung kanyang paglilingkod na hindi niya kailangan gumastos ng malaki para manalo. Kasi alam niya at nakikita ng mga Pasigueño namin kung ano yung kanyang mga ginagawa na talagang malaking pakinabang sa amin. Dahil nga kay Mayor Vico, hindi na ganun kahirap yung mga requirements para sa scholar. I mean, natanggal na lahat. Dahil yun kay Mayor Vico. At dahil din sa kanya, wala ka nang makikita na pangalan ng politiko dito sa Pasig na nakalagay sa mga upuan, sa damit, sa mga sapatos, sa palikid. Wala na as in. Si Mayor Vico lang nakagawa nun. Sana sa buong Pilipinas magkaroon din ng isang leader na kagaya ni Mayor Vico Soto. Kaya ito talagang inaantay ko na tumakbo bilang presidente palang araw. Iboboto ko talaga to.